Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ngayong araw, abala sa pag-shopping ang mayamang babae sa isang luxury fashion store. Pagkalabas niya pa lang ng pinto, naging target na siya ng isang sniper. Diretso sa ulo niya ang puntirya ng assassin, pero dahil gumalaw ang babaeng empleyado sa harap, ang empleyado ang tinamaan ng bala. Mabuti na lang, mabilis na nakareact ang personal bodyguard ng babae at agad siyang tinakpan. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang fountain sa plaza, kaya gumawa ito ng parang kurtina ng tubig na humarang sa paningin ng sniper. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang lalaking may suot na salamin at pinrotektahan ng babae. Nang makita ng assassin na pumalpak ang plano ng pagpatay, lumipat siya sa paggamit ng machine gun at tinutukan ng naipong gasolina para magdulot ng pagsabog na papatay sa babae. Pero nabasa ng lalaki ang lahat ng kilos niya. Sinamantala ulit ng lalaki ang pagsabog ng fountain at hinila ang babae papunta sa kotse niya. Dahil kotse ito ng isang mayamang babae, mahusay ang bulletproof protection nito. Sa huli, ligtas na nakaalis ang dalawa mula sa sentro ng lungsod papunta sa isang tahimik na probinsya. Doon na ipinagpatuloy ng babae ang pagtatanong kung sino ba talaga ang lalaki. Nauutal na sinabi ng lalaki na isa lang siyang dumadaan. Sinabi niya na nagkataon lang na nakita niyang inaatake siya, kaya nagpasya siyang iligtas siya. Siyempre, hindi naniwala si Wansu sa paliwanag na ito. Pero dahil sa sitwasyon, wala siyang choice kundi magkunwaring pinagkakatiwalaan siya. Di nagtagal matapos ayusin ng lalaki ang kotse, natuklasan pa niya ang isang tracking device na nakatago roon. Nang makita ito, gumawa siya ng dahilan at sinabing sinusundan sila, kaya hindi pa sila pwedeng bumalik sa syudad. Pero hindi madaling malinlang si Wansu. Hiniram niya ang phone nito para masukat ang reaksyon niya. Nang subukan niyang tumawag sa pulis, gumawa ulit ng dahilan si Doyoon. Sinabi niya na may mga kasabwat sa loob ng pulisya, kaya hindi niya iyon pwedeng gawin. Pagkatapos, dinala niya si Wansu sa bahay niya. Kabaligtaran ng iniisip niya, hindi marangya ang bahay ni Doyoon. Simple lang ito at karaniwan ang mga gamit. Mukha lang itong isang ordinaryong bahay. Ang talagang nagpakalma kay Wansu ay nang ibigay ni Doyoon sa kanya ang phone niya. Pinayagan pa niya siyang malayang kontakin ang pamilya niya. Pagkatapos, iniwan niya siyang mag-isa sa sala at pumunta para maligo. Ipinakita ng kilos na ito na wala siyang balak ikulong siya. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas si Doyoon na basa pa ang katawan. Dahil sa maskuladong katawan niya, medyo nailang si Wansu. Nang mapansin niyang hindi pa rin nagagamot ang sugat nito, kusa siyang lumapit para tulungan siyang bendahehan iyon. Maraming taon na ang lumipas mula nang ganito kalapit si Wansu sa isang lalaki maliban sa asawa niya. Pero kabaligtaran sa maaaring iniisip ni Wansu, magalang lang si Doyoon nang ibigay niya sa kanya ang basang tela para linisin ang dumi sa mukha niya. Dahil sa pagiging gentleman at maalaga niya, mas naging malapit sila sa isa't isa. Nang marinig ni Wansu na gusto siyang dalhin ni Doyoon sa embahada, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkadismaya. Di nagtagal, ang vice president ng kumpanya na asawa rin ni Wansu ay dumating din sa embahada. Pero kahit ano ang itanong ni Yongguk, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Wansu. Noon lang nagsimulang mag-react sa loob si Wansu nang magtanong ang head ng security team tungkol sa isang witness. Sa kasamaang palad, huli na dumating ang team leader noong oras na iyon. Matapos ibigay ang statement niya, tahimik na umalis si Doyoon. Pero nang makita ng team leader ang pirma sa report, nagulat siya. Lumalabas na si Doyoon ay hindi lang junior niya sa security unit, kundi isa ring talent na matagal na niyang gustong i-recruit. Sa totoo lang, nakatakda silang magkita 2 araw lang ang nakalipas. Ngayon, nagkita sila mismo sa gitna ng isang kaso ng assassination. Mahirap ipaliwanag ang pagkakataong iyon. Samantala, sa kabila ng pagtutol ng asawa niya, nagsagawa si Wansu ng press conference. Sa harap ng media, matatag niyang sinabi na naging target siya ng masasamang puwersa dahil sa charity work niya. Pero hindi siya natatakot at determinado siyang ipagpatuloy ang mga pangarap niya. Matagumpay na nakuha ng hakbang na ito ang atensyon ng publiko. Pero parehong galit na galit si Yongguk at ang chairwoman na biyenan ni Wansu. Binato pa ng biyenan ang TV at matinding pinuna si Wansu. Kinabukasan, dumalo si Wansu kasama ang asawa niya sa isang family event. Sikat sila sa high society dahil si Yongguk ay hindi lang tagapagmana ng malaking grupo ng kumpanya, kundi itinuturing din na ideal husband ng maraming babaeng Koreana. Sa kabilang banda, si Wansu ay hindi lang golf champion, kundi kilalang philanthropist din. Kahit isang tribal chief ay nag-donate ng 500 bilyong won sa kanya. Pero sa kalagitnaan ng event, palihim na kinindatan si Yongguk ng nakababatang hipag niya at tahimik na umalis ang dalawa sa venue. Kahit sinubukan ng security team leader na makialam, sinabi ni Yongguk na kailangan lang niya ng 5 minuto. Pero 3 minuto pa lang ang lumipas, lumapit kay Wansu ang anak ng kapatid ni Yongguk at sinabing namimiss niya ang nanay niya at inaantok na siya. Walang magawa, lumabas si Wansu para hanapin siya. Gusto siyang pigilan ng security team leader pero hindi niya magawa. Wala siyang choice kundi magtalaga ng bagong bodyguard para sundan siya. Dahil natatakot silang baka mawalan ng kontrol ang babae ng conglomerate, pero ang lugar ay tahanan ng mga pamilya mula sa conglomerate.
kaya ang mga bodyguard ay nakatayo lang at nagbabantay sa labas. Nang pumasok si Wansu sa kwarto, nag-init ang pakiramdam niya sa atmosphere. Pagbukas niya ng ilaw, tumambad sa kanya ang intimate na eksena ng asawa niya at ng nakababatang hipag niya. Nang subukan ng nakababatang hipag niyang magpaliwanag, simpleng sumagot si Wansu na hindi dapat sila nahuli. Ipinapahiwatig nito na alam niyang maraming ibang babae ang dinidate ng asawa niya. Pero matigas na tinanong ng nakababatang hipag kung matagal na bang alam ni Wansu. Hindi direktang sumagot si Wansu. Sa halip, ipinakita niya ang galit niya sa hindi nila pagkilatis ng sitwasyon. Maraming reporter sa labas. Wala ba silang pakialam sa reputasyon ng pamilya? Pero hindi ngayon ang oras para magpaliwanag dahil pumasok na ang party sa dancing portion. Sa harap ng maruming kamay ng asawa niya, walang pagdadalawang isip na ipinatong ni Wansu ang kamay niya roon. Sa gitna ng paghanga at palakpakan ng mga bisita, ngumiti ang mag-asawa at humakbang papunta sa dance floor. Nagsayaw sila na parang model couple. Matapos ang party, pinindot ni Wansu ang doorbell sa kwarto ng biyenan niya. Gaya ng inaasahan, ang nakababatang hipag niya ang nagbukas ng pinto. Sa harap ng biyenan niya, ang chairwoman ng conglomerate, kitang-kita ang pagkakaiba ng kapangyarihan ng dalawang babae mula sa paraan ng pagtayo nila. Matigas na inutusan ng biyenan ang nakababatang hipag na umalis. Kahit ayaw ng nakababatang hipag, sumunod pa rin siya. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, tumigil na si Wansu sa pagpapanggap. Tumalikod siya at dumiretso sa bar para magbuhos ng inumin para sa sarili niya. Sa galit, binato siya ng biyenan niya ng dyaryo. Agad gumanti si Wansu sa pamamagitan ng paghagis ng wine glass niya at lahat ng ibang baso sa bar papunta sa sahig. Nang makita ito, lalo pang nagalit ng sobra ang biyenan niya. Tinanong siya ni Wansu kung ano ang problema at pinagsalita siya agad. Sumagot ang ina na narinig niyang alam ni Wansu ang relasyon ng hipag niya at ni Yongguk. Gumanti si Wansu at sinabing alam na rin iyon ng ina, hindi ba? Lumalabas na ang hipag ay inayos ng biyenan para akitin si Yongguk para mahuli ito ni Wansu. Pagkatapos noon, magpo-propose siya ng divorce at sa puntong iyon, gagamitin ng ina ang prenuptial agreement para makuha ang buong kontrol ng subsidiary na kumpanya. Bago pumanaw, ipinagkatiwala ng dating chairman kay Wansu ang pinakamahalagang subsidiary. Ngayon, kahit may gustong kunin ng biyenan mula sa subsidiary, kailangan pa rin niya ng pahintulot ni Wansu. Pero sa kabila ng kalmadong panlabas, si Wansu ay nagagawa lang lunurin sa alak ang lungkot niya kapag mag-isa. Inutusan pa niya ang lahat ng bodyguard na umalis. Habang pasuray-suray siya dahil sa epekto ng ininom, sakto namang lumitaw ang bagong bodyguard na si Doyoon. Dahil sa malaking pagkakaiba ng status nila, ayaw ni Wansu na hawakan siya ni Doyoon. Pero nang pumasok siya sa elevator, tila walang balak si Doyoon na sundan siya. Pero habang pasara na ang pinto ng elevator, pinindot ni Wansu ang button para buksan ulit ito at sininyasan siyang pumasok. Napilitan si Doyoon na sumunod sa kanya paakyat. Sinamahan niya si Wansu papunta sa kwarto niya. Kung sinasadya man ni Wansu o talagang lasing lang siya, nalaglag niya ang lahat habang hinahanap ang room key niya. Nang makita ito, walang choice si Doyoon kundi isandal siya sa pader at pulutin ang keycard para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Wansu kung dapat bang makipagtulog na lang siya sa kanya ngayong gabi. Nang hindi sumagot si Doyoon, kinailangan niya siyang yayain ulit at tinanong kung gusto ba nitong matulog kasama siya. Dahil naiinis sa walang pakialam na ugali ni Doyoon, bigong pumasok si Wansu sa kwarto. Pagkatapos, nagkunwari siyang matitisod para maakit si Doyoon na pumasok, pero aksidenteng nahulog sa labas ang keycard. Kasabay nito, ang asawa ni Wansu na lalong naiirita ay nagpa siya namang kumatok sa pinto ni Wansu habang lasing. Sa sandaling iyon, tinulungan na ng bodyguard si Wansu na sumandal sa pader. Sa maikling sandali, matindi silang nagtitigan sa mata. Nang halos tatawid na sila sa linya, biglang kumatok sa pinto ang asawa niya. Mabuti na lang, maayos pa rin ang mga damit nila. Bubuksan na sana ni Doyoon ang pinto nang hilahin siya pabalik ni Wansu at sinyasan siyang tumahimik. Mabilis na napansin ng asawa niya ang keycard sa sahig. Nang pupulutin na niya ito, biglang lumitaw ang head ng mga bodyguard at siya ang pumulot ng room key. Matapos tulungan si Yongguk sa keycard, tumayo ang head ng mga bodyguard sa harap ng pinto para harangan ang asawa niya na makapasok. Habang pinapanood si Yongguk na umalis, tumalikod ang head ng mga bodyguard at ipinasok ang keycard sa siwang ng pinto. Hindi tiyak kung nadiskubre ba niya ang sikreto ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Wansu sa kama, suot ang pajama niya habang lumabas ng kwarto ang bodyguard. Pero maayos at malinis pa rin ang damit nito. Kinabukasan, kailangan na nilang bumalik sa South Korea. Hindi nag-usap sina Wansu at Doyoon at ni hindi man lang sila nagtinginan. Bilang asawa ng isang top conglomerate, ang main villa nila ay nasa gilid ng bundok. Mula pa lang sa main gate papunta sa main villa, mahigit 10 minuto na ang biyahe. Bilang bagong bodyguard, hindi lang inayos ng head ng mga bodyguard na manatili si Doyoon sa basement na pinakamalapit sa hagdan, itinalaga rin niya ito bilang personal bodyguard ni Wansu. Hindi malinaw kung sinasadya ba ito o nagkataon lang. Habang inaayos niya ang mga gamit niya, aksidenteng nahulog ni Doyoon ang photo frame niya na may lamang memory card. Sa sandaling iyon, naalala niya ang oras na naghihingalo ang kaibigan niya at nagawa nitong sabihin ang dalawang salita. Ang litrato. Ito kaya ang dahilan kung bakit napahamak ang kaibigan niya. Nagmamadaling isinaksak ni Doyoon ang memory card sa computer niya. Sa loob,
3 video lang ang laman, basta na lang niyang binuksan ang isa sa mga video. Iyon ay surveillance footage ng estate. Matapos i-fast forward ang video, lumitaw ang isang lalaki. Iyon ang dating chairman ng conglomerate. Kaduda-duda ang mga pangyayari sa pagkamatay ng dating chairman, kaya pinatay ang kaibigan ni Do-yeon dahil sa footage na ito. Matapos madiskubre ang pagtataksil ng asawa niya, nanatiling kalmado si Won-soo nang harapin niya ang kabit nito. Lumalabas na alam na ni Won-soo ang relasyon mula pa noong unang beses na dinala ng babae ang anak niya. Ang unang beses na nakilala ni Won-soo ang nakababatang hipag niya ay hindi nagtagal pagkatapos ng kasal nila. Mula noon, kinailangan ni Won-soo na magtiis at manganak ng isang anak na lalaki para kay Yongguk. Kung hindi namatay ang anak nila sa isang skiing accident, hindi sana naging ganito kalayo ang relasyon nila. Pero minamaliit pala ni Won-soo ang determinasyon ng nakababatang hipag niya na agawin ang pwesto niya. Hindi lang nabigo si Won-soo na kumbinsihin ang nakababatang hipag niya na tumira sa ibang bansa, nadiskubre pa niya ang isang malaking sikreto. Tinanong ng nakababatang hipag si Won-soo kung alam ba niya kung bakit siya pinakasalan ni Yongguk. Nagkakilala sina Won-soo at Yongguk habang gumagawa ng charity work, kaya lagi niyang inakala na na-love at first sight sila sa isa't isa. Pero ibinunyag ng nakababatang hipag niya na noong panahong iyon, hindi lang siya ang dinidate ni Yongguk, may public girlfriend pa ito. Pero namatay ang isa pang girlfriend dahil sa drug shock. Dahil doon, napilitan si Yongguk na pumunta sa Africa para ligawan si Won-soo, na kilala bilang ang anghel ng charity para maibalik ang reputasyon niya. Ang ikinagulat ng nakababatang hipag niya ay matapos marinig ni Won-soo ang lahat ng ito, wala siyang ipinakitang senyales ng pagkagulat o pagkawasak. Tinanong ng nakababatang hipag si Won-soo kung balak ba niyang makipag-divorce. Pero syempre, hindi hahayaan ni Won-soo na madaling makuha ng babae ang gusto niya. Hindi na kontento ang nakababatang hipag kaya pumunta siya sa biyenan niya at sinabi ang lahat. Matapos makinig, natahimik ang biyenan habang nag-iisip. Tutal, sinadya niyang pabalikin sa bansa ang manugang niya at ang anak nito. Hindi para pangalagaan ang linya ng pamilya, kundi para paalisin si Won-soo. Ngayong pumalpak ang plano niya, pinalayas niya ang manugang niya at tinawagan ang abogado niya. Matapos makumpirma ang relasyon ng bata sa dugo ng pamilya, agad na inutusan ng biyanan ang abogado na ayusin ang isang family photo session at sinabing tatapusin niya ang lahat kinabukasan. Kinabukasan, lubos nang inihanda ang lugar para sa family photo. Nakaramdam si Won-soo ng matinding lungkot habang inaayusan siya ng makeup. Walang sino man sa paligid niya ang makakatulong at sa sandaling iyon, ang gusto lang niya ay may mapagsabihan. Pagdating niya sa photo session, nakita niya ang batang nakaupo sa upuan at mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Gusto ng biyenan na kilalanin bilang opisyal na miyembro ng pamilya ang nakababatang hipag at ang anak nito. Lumingon si Won-soo sa asawa niya at nakita niyang nakatingin ito sa kanya ng may mayabang na ekspresyon. Pagkatapos, pumunta siya para kausapin ang biyenan niya. Dahil lang ba hindi niya pinayagan ang biyenan na gamitin ang pera ng grupo, kailangan na nitong ilantad sa publiko ang problema ng pamilya? Hindi inaasahan, inilipat ng biyenan ang usapan sa namatay na anak ni Won-soo. Sinabi niya na pinili ni Won-soo na huwag ipaalam ang balita tungkol sa pagkamatay ng anak nila. Sa halip, sinabi niya sa lahat na nag-aaral ito sa ibang bansa. Ngayon, sinabi ng biyenan na ito ang perpektong oras para palitan siya. Nasuka si Won-soo sa mga sinabi ng biyenan niya. Gusto niyang kilalanin ng kanilang mga ninuno ang bata. Gusto rin niyang maging ina ng bata si Won-soo. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan pa rin kunan ang family photos ngayong araw. Walang magawa. Naupo na lang si Won-soo sa harap ng kamera na may malungkot na ekspresyon. Ang lalong nagpatibay sa determinasyon ni Won-soo na lumaban ay nang ilagay ng biyenan niya ang bata sa kwarto ng yumao niyang anak. Inutusan pa niya ang kasambahay na itapon ang lahat ng ginamit ng anak niya. Kahit gusto lang ni Won-soo na mapag-isa, ang sakit at galit ang nagtulak sa kanya para magmaneho ng mabilis. Pagkalabas niya pa lang ng pinto, muntik na siyang magdulot ng aksidente. Mabuti na lang, dumating ang bodyguard na si Do-yeon sa tamang oras. Walang sinasabi, sumakay siya sa kotse. Kahit pinapababa siya ni Won-soo, nagkunwari siyang hindi niya ito naririnig. Tungkulin niyang protektahan si Won-soo. Iginiit ni Won-soo na gusto lang niyang mapag-isa. Sumagot si Do-yeon na pwede naman niyang magkunwaring wala siya roon at siya lang ang nandito. Masasabing ang relasyon nila ay higit pa sa relasyon ng isang madam at isang bodyguard. Walang choice si Won-soo kundi magkompromiso. Sa totoo lang, walang nangyari noong gabing iyon. Pero matapos siyang tanggihan ni Do-yeon ng 3 beses sa isang gabi, gusto ni Won-soo na tanggalin si Do-yeon. Napilitan si Do-yeon na ibunyag ang layunin niya. Ipinaliwanag niya na pinatay ang kaibigan niya ilang buwan na ang nakalipas. Ang killer ay ang taong nagtangkang pumatay kay Won-soo noong nakaraang araw. Kahit pumalpak ang assassination, siguradong hindi susuko ang assassin. Kaya pinili ni Do-yeon na protektahan si Won-soo pangunahin para makaganti para sa kaibigan niya. Sinabi niya kay Won-soo na manatili sa tabi niya mula ngayon. Poprotektahan niya siya. Ngayon, tinupad ni Do-yeon ang pangako niya. Pero nang makita niyang inaalis ni Won-soo ang buhangin sa mga paa niya, bigla siyang yumuko para tulungan siyang punasan ang mga ito gamit ang panyo. Malinaw na lumampas sa linya ang kilos na ito, kaya nang makabawi si Won-soo, agad niyang pinaalalahanan si Do-yeon na manatili sa tungkulin niya bilang bodyguard.
Ngayong araw, ayaw ni Wansu na bumalik sa bahay ng mga in-law niya kundi sa isang villa sa kabundukan. Pero pagkaparada pa lang nila ng kotse, nakita nila ang asawa ni Wansu sa loob. Sa sandaling iyon, napansin din ni Yongguk ang pagiging malapit ng dalawa. Kaya pagpasok ni Wansu sa pinto, biglang sinabi ni Yongguk na gusto niyang magkaroon ulit ng anak sa kanya. Sinabi pa niyang mahal niya siya, pero syempre, tinanggihan siya ni Wansu. Sinabi niya na kahit matatamis na salita, ay kailangan pa ring tumingin sa sitwasyon at tamang oras. Ang mga kilos niya ay para na ring ipinahiya niya ang sarili niya. Nang makita ito, sinubukan pa ni Yongguk na pilitin si Wansu. Nang masaksihan ni Do-yoon ang eksena, nagmadali siyang pumasok para pigilan si Yongguk. Hindi pinapayagan ang kilos na ito. Si Yongguk ang vice president ng korporasyon. Si Do-yoon ay isa lang bodyguard. Wala siyang karapatang makialam sa away ng mag-asawa. Mabuti na lang, mabilis na sinabi ni Wansu na gusto niyang umalis. Dahil dito, naiwasan na mabugbog ni Yongguk si Do-yoon. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, malinaw na ipinakita ni Yongguk ang selos niya kay Do-yoon. Dahil wala na siyang ibang mapuntahan, kinailangan ni Wansu na bumalik sa bahay ng mga in-law niya. Matapos ang isang gabing puno ng malalim na pag-iisip, sa wakas ay gumawa siya ng matapang na desisyon. Gusto niyang magpakalat ng chismis na ang vice president ay may ibang babae at isang 10 taong gulang na anak na lalaki. Kinabukasan, nadiskubre ng biyenan ni Wansu na malakas na kalaban si Do-yoon nang nag-sparring sila sa judo. Ito ang unang pagkakataon na natalo siya sa ibang tao. Gaano man kalakas ang isang binata, wala pang nakakatagal kahit isang tira mula sa kanya. Dahil ang biyenang ito ay may top level na galing sa judo sa South Korea, labis na namangha ang lahat ng ibang bodyguard sa resulta. Hindi inaasahan, hindi man lang nagalit ang chairwoman. Sa halip, sinanyasan niya si Do-yoon na lumapit. Sa mga ekspresyon ng ibang bodyguard, malinaw na hindi si Do-yoon ang unang bodyguard na hinaras niya. Walang pakialam si Do-yoon dito. Agad niya itong itinulak palayo. Pero lalo lang siyang natuwa dahil dito. Hiniling niya na regular na makipag-practice si Do-yoon sa kanya. Matapos palabasin ng assistant, hindi niya napigilang amuyin ang pabango sa manggas ni Do-yoon. Pero biglang nawala ang masaya niyang mood nang makita niya ang isang partikular na litrato. Ang babaeng suot ang kaparehong damit niya sa litrato ay walang iba kundi ang manugang niyang si Wansu. At nagkataon pa, si Do-yoon ay personal bodyguard din ni Wansu. Bago pa niya mapabagsak si Do-yoon, nagmamadaling pumasok ang assistant niya dala ang urgent na balita. Mas lalo siyang nagulat sa bagong impormasyong ito kaysa sa pagkadiskubre sa magkaparehong outfit. Ibinunyag nito na may kabit ang panganay niyang anak. At nalantad na rin ang pagkakakilanlan ng illegitimate child nito. Ngayon, huli na para pagtakpan ito. Napapaligiran na ng mga reporter ang bahay. Nang makita ito, mabilis na pinaikot ng asawa ni Wansu ang kotse at umalis. Gaya ng inaasahan ni Wansu, ang unang taong nilapitan ng nakababatang hipag niya para humingi ng tulong ay siya. Ipinilit ng nakababatang hipag na mabilis na ayusin ni Wansu ang sitwasyon. Gusto pa niyang magsagawa si Wansu ng press conference para aminin na hindi siya ang umaagaw ng asawa ng iba. Mukhang walang interes si Wansu habang nakikinig sa nakababatang hipag niya. Sa sandaling iyon, tinawag ng biyenan si Wansu para pag-usapan ng solusyon. Pero mabilis na pumasok ang nakababatang hipag bago pa siya. Umupo pa ito ng basta-basta sa isang upuan, kaya agad siyang inutusan ng biyenan na umalis. Tinanong ng hipag kung bakit siya pinapaalis ng biyenan niya. Bago umalis, pinayuhan din niya ang biyenan na hayaang magsagawa ng press conference si Wansu. Matapos paalisin ng hipag, pinayuhan sila ng abogado na manahimik muna. Sinabi niya na kayang palabuin ng oras ang lahat, pero hindi uupo lang si Wansu at hahayaang ituloy nila ang plano nila. Inilabas niya ang balitang ito hindi lang dahil gusto ng biyenan na kilalanin ng pamilya ang bata, kundi dahil gusto rin nitong si Wansu ang maging ina ng bata. Kaya pagkalabas ni Wansu sa kwarto ng biyenan niya, inutusan niya ang assistant niya na mag-ayos ng press conference. Itinakda ang oras kinabukasan, pero ang assistant ay tauhan din ng biyenan niya. Kinabukasan, nang nakapwesto na ang lahat ng reporter, dinala ng biyenan si Wansu para makipagkita sa ibang mga socialite. Mabuti na lang na ihanda na ng bodyguard ang lahat ng maaga. Nang gumawa si Wansu ng dahilan para pumunta sa restroom, mabilis siyang dinala ni Do-yoon sa press conference. Kasabay nito, nalaman ng biyenan na umalis si Wansu. Nagmamadali niyang binuksan ang TV. Sa gulat niya, nakita niya si Wansu na sumasagot sa mga tanong tungkol sa mga chismis. Itinanggi ni Wansu ang mga chismis at sinabing hindi iyon totoo. Agad na nagdulot ng gulo ang pagtangging ito sa auditorium. Karamihan sa mga reporter ay naniniwalang nagsisinungaling siya. Pero matapos ang mga sumunod na sinabi ni Wansu, tumahimik ang mga reporter. Ipinaliwanag ni Wansu na ang batang naririnig ng lahat ay anak pala ng namayapa niyang father-in-law. Ang bata ay anak ng dating chairman, isang taong kilala ng lahat. Nang makita ng biyenan ang balitang ito, sobra siyang nagalit. Samantala, tuwang-tuwa ang asawa ni Wansu. Pero ang pinakanahirapan sa lahat ay ang nakababatang hipag. Kahit mababa ang IQ niya, mabilis niyang naintindihan na naging kabit siya ng isang 70 taong gulang na lalaki at ang biyenan ang naging Wansu ng nakaraan. Pagbalik sa bahay, binaliwala ni Wansu ang mga pagtatangka ng nakababatang hipag na ipilit ang sarili niya. Sa halip, direkta niya itong dinala sa isang hanay ng mga kwarto.
Pagkatapos, mahigpit siyang binalaan ni Wansu na hanggang sa kwartong iyon lang ang galaw ng nakababatang hipag. Hindi siya pinapayagang sumama sa mga pagkain ng pamilya. Ginawa ito para malinaw na maintindihan ng nakababatang hipag ang lugar niya. Kahit mukhang nakamit ni Wansu ang isang malaking tagumpay, naghihirap siya sa loob. Mabuti na lang, sinundan siya ng bodyguard niya habang nagjo-jogging siya. Sinamantala ni Wansu ang pagkakataong ito para ilabas ang nararamdaman niya. Lumalabas na ang dahilan kung bakit ayaw niyang makipag-divorce ay hindi dahil nakakapit siya sa yaman ng pamilya. Bago mamatay, hiniling ng dating chairman sa kanya na ilagay ang fingerprints niya sa isang tablet. Nakiusap ito sa kanya na magtiis hanggang sa magamit niya ang fingerprint. Sa panahong ito, kahit ano ang mangyari, hindi siya dapat makipag-divorce. Pero hindi sinabi ng dating chairman kung kailan niya magagamit ang fingerprint. Dahil sa respeto sa pangakong ibinigay niya sa namatay, ipinilit ni Wansu na huwag makipag-divorce. Matapos mailabas ang bigat ng loob niya, mas gumaan ang pakiramdam ni Wansu. Pero nang ipatawag siya ng biyenan niya, muli na namang naging desperado ang mood niya. Tinanong ng biyenan si Wansu kung alam ba niyang nakalagay ang ina niya sa isang di maayos na mental hospital. Isa itong tagong ward. Walang duda na ang tanging taong kayang gumawa nito ay ang kapatid ni Wansu. Pero malinaw na ang biyenan niya ang nasa likod ng utos na ito. Kinabukasan, sa gabay ng kapatid niya, pumunta si Wansu sa isang ospital sa bundok. Mukhang ang ina niya lang ang pasyente roon. May 3 nurse pa at 3 guard na nag-aasikaso sa kanya. Habang naglalakad si Wansu papunta sa hospital room ng ina niya, naghintay sa labas ang bodyguard. Pero sa sandaling pumasok si Wansu sa kwarto, napasigaw siya ng malakas. Kahit mahirap ang kalagayan nila sa pera, lagi siyang pinipilit ng ina ni Wansu na mag-practice ng golf. Para makalaban ang anak niya sa United States, nangutang pa siya sa sobrang taas na interes. Dahil dito, naiwan si Wansu mag-isa sa ibang bansa. Pagkalipas ng 10 taon, nakakuha siya ng malaking pangalan sa mundo ng golf. Pero pagkatapos niyang matanggap ang prize money, kasama ang assistant niya, hinarap siya ng mga debt collector. Naaresto ang ina niya dahil sa utang sa sugal. Pakiramdam ni Wansu, wala na siyang kawala. Sa loob ng 10 taon na iyon, kumita siya ng hindi bababa sa 10 bilyong won. Pero nilustay ng ina niya ang lahat sa sugal. Matapos bayaran ang mga utang ng ina niya gamit ang prize money niya, nagpa siya si Wansu na putulin ang ugnayan niya sa ina at nangakong idodonate ang lahat ng kikitain niya sa hinaharap. Nagpatuloy ito hanggang masangkot ang asawa niya sa isang iskandalo. Kinailangan nitong pumunta sa Africa para ligawan siya. Tinawag si Wansu na charity angel at balak ni Yongguk na gamitin siya para maibalik ang reputasyon niya. Pero hindi papayag ang makapangyarihang biyenan niya na magkaroon si Wansu ng kahit anong negatibong bahid. Palihim siyang nakipagtulungan sa kapatid ni Wansu para ikulong ang ina niya sa isang di maayos na psychiatric hospital. Ngayon, habang nasa bingit na ng kamatayan ang ina niya, ibinunyag ng biyenan kay Wansu kung nasaan ang ina niya. Nang sa wakas ay muling makita ni Wansu ang ina niya, patay na ito. Sinadya ng biyenan niyang mag-ayos ng isang importanteng business meeting kinabukasan para pigilan si Wansu na makadalo sa burol ng ina niya. Nang tumutol si Wansu, pinagbantaan siya ng biyenan niya. Kapag pumalpak ang deal, tahimik na ikukulong si Wansu doon, tulad ng ina niya. Matapos marinig ito, wala nang choice si Wansu kundi sumunod. Bilang resulta, habang sinusunog ng kapatid niya ang bangkay ng kanilang ina, nakaupo si Wansu sa isang luxury hotel kasama ang biyenan niya, umaarte sa harap ng father-in-law ng nakababatang bayaw niya. Sanay na lumaban sa hirap, hindi madaling mapasuko si Wansu. Noong hapong iyon, pumunta siya sa tirahan ni Doyoon at hiniling na dalhin siya nito sa libingan ng ina niya. Dahil nabubulag na sa pag-ibig, hindi lang binaliwala ni Doyoon ang pagbabawal ng chairwoman, tinanggal pa niya ang tracking device sa kotse. Iminungkahi pa niyang patayin ang phone niya, kaya pagkalabas nila sa villa, nagkagulo ang mayamang pamilya at agad na nagsimulang hanapin ng lahat ang dalawa. Pumunta sina Wansu at Doyoon sa dati niyang bahay para balikan ang nakaraan. Sinamantala ni Doyoon ang pagkakataon at niyakap si Wansu. Nakuhanan ng isang tao ang eksenang ito at ipinadala sa biyenan niya. Kahit hindi sila nagpalipas ng gabi sa labas, pagbalik nila sa villa, sinabi ng security guard kay Doyoon na gustong makita siya ng chairwoman. Alam ni Doyoon na nagdulot siya ng gulo pero wala siyang magawa. Pagkapasok ni Wansu at Doyoon, binugbog ni Yongguk si Doyoon at pagkatapos ay inutusan ng team leader na tanggalin siya. Matapos sabihin ito, lumingon siya kay Wansu at nang makita niyang wala itong reaksyon, lalo pa siyang nagalit. Si Yongguk ang pinakamakapangyarihan pero tahimik lang ang biyenan at dinala niya ang security team captain sa office. Naiintindihan niya na kokontrahin ni Wansu ang pagtanggal kay Doyoon kaya inutusan niya ang team leader na gawin kung ano ang gusto ni Wansu. Ganoon katuso ang ulo ng pamilya. Para mapanatili si Doyoon, sinampal pa niya si Yongguk. Ang totoong intensyon niya ay itulak sina Wansu at Doyoon na lumampas sa limitasyon nila para mauwi ito sa nakakahiya na pagpapaalis kay Wansu sa pamilya. Pero hindi niya pwedeng sabihin ang layuning ito kay Yongguk. Sa halip, gumawa siya ng dahilan at sinabing kulang sa kumpiyansa ang anak niya at natatakot siyang agawin ng isang bodyguard ang asawa niya. Sinabi niya sa team leader na humingi ng tawad kay Doyoon para kay Yongguk. Pero kayang mabuhay ni Wansu sa ilalim ng kapangyarihan niya at pamahalaan ang pinakamahalagang korporasyon kaya siguradong hindi siya taong madaling apihin.
Kinabukasan, gumawa lang si Wansu ng 2 phone call at matagumpay na natapos ang isang cosmetics advertisement. Nang ipalabas ng malawakan ng commercial, pumunta ang nakababatang bayaw at ang asawa nito para hanapin si Wansu at tinanong siya kung sinadya ba niya iyon. Lumalabas na ang hapunan noong araw na iyon na inayos ng biyenan niya kasama ang father-in-law ng nakababatang bayaw niya ay para sa collaboration sa paglabas ng bagong cosmetics line. Pero isang araw bago ang product launch, biglang nasakop ng advertisement ni Wansu ang lahat ng palabas sa TV. Naakit nito ang lahat ng consumers at nagdulot ng daan-daang bilyong won na pagkalugi sa kumpanya ng father-in-law ng nakababatang bayaw niya. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Yongguk. Opisyal nang nagsimula ang labanan sa kapangyarihan. Tinanong ng nakababatang bayaw si Wansu kung bakit niya iyon ginawa. Nang marinig ni Yongguk na tinawag ng nakababatang bayaw si Wansu na parang kapantay lang nito, agad siyang humakbang para protektahan siya. Kahit magulo ang private life niya, hindi nagpakita ng kahinaan si Yongguk nang harapin ang mga isyong ito. Ang pagtatanggol niya kay Wansu ay ikinainis ng nakababatang hipag niya. Agad nitong ibinunyag ang isang sikreto ng Tycoon family. Lumalabas na noong una, siya ang nakatakdang pakasalan ni Yongguk. Pero dahil sa iskandalo nito, kinailangan niyang lumipat at pakasalan ang nakababatang kapatid ni Yongguk. Dahil dito, nakapasok siya sa pamilya nito. Samantala, ang secret girlfriend ng nakababatang kapatid ay gustong maging manugang ng mayamang pamilya kaya ipinanganak niya ang anak ni Yongguk. Hanggang doon lang talaga ang relasyon nila. Kung isasama naman ang relasyon na may kinalaman sa biyenan, lumalabas na ang nakababatang kapatid ay illegitimate child pala niya sa isang abogado. Matagal nang alam ni Yongguk ang relasyon ng ina niya. Nang makita ng biyenan na halos makipag-away si Yongguk sa nakababatang kapatid niya para protektahan si Wansu, sobra siyang nagalit. Kinabukasan, matapos tapusin ni Wansu ang charity work niya, sinundan siya ng napakaraming drone. Mabuti na lang, biglang may lumitaw na usa sa kalsada. Nagulat ang driver at kumabig, kaya nataranta si Wansu. Hindi nasiyahan si Doyon, kaya siya ang pinalit na driver. Dahil sa matalas niyang instinct, napansin niya agad na may mali nang mag-lock ang mga drone sa sasakyan nila. Mabuti na lang, magaling na driver si Doyon. Naiwasan niya ang kalahati ng mga bala at nagamit pa ang isang tulay para sirain ang 2 drone. Pero sobrang nakatutok siya sa panganib sa ere, kaya nakalimutan niyang bantayan ang paligid ng kotse. Biglang inatake ang sasakyan mula sa gilid at ilalim. Sa sandaling iyon, ang babaeng assassin, na walang iba kundi ang malapit na bodyguard ng chairwoman ng conglomerate ay tumigil din sa pagkontrol. Para masigurong patay si Wansu, lumapit siya para tingnan. Matapos makumpirma na walang malay ang lahat, kalmado siyang umalis. Pagkaalis niya, biglang nagkamalay si Doyon. Kahit sugatan, nagmadali siya sa backseat para iligtas si Wansu. Sa huling sandali bago sumabog ang kotse, tinakpan niya siya gamit ang katawan niya. Pero tumama sa likod niya ang mga piraso ng debris, kaya nawalan siya ng malay sa ibabaw ni Wansu. Mabuti na lang, hindi malalim ang tumamang piraso ng bakal at walang nasirang organ. Pero nakita ng babaeng bodyguard sa itaas na palapag ang buong pangyayari. Nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang bagong plano ng assassination. Nang makita niyang dinadala si Doyoon sa intensive care unit, agad siyang sumunod. Pagkaalis ng lahat ng nurse, balak niyang patayin si Doyoon. Biglang lumitaw si Yongguk. Pero nakatutok lang ang tingin niya kay Doyon at tuluyan niyang binaliwala ang presensya ng babaeng bodyguard. Magulo ang damdamin ni Yongguk habang nakaharap ang lalaking 2 beses nang nagligtas sa buhay ng asawa niya. Hindi siya komportable sa pagiging malapit ni Doyoon at ng asawa niya. Gayunpaman, umalis siya nang walang ginagawa. Matapos makumpirmang walang tao sa paligid, sinubukan ng babaeng bodyguard na bumalik para patayin si Doyon. Pero napansin niya ang kamera na diretso sa ibabaw ng ulo niya. Dahil wala nang ibang paraan, pansamantalan niyang kinailangang talikuran ang plano niya. Kasabay nito, inimbitahan ng police chief sa mountain villa ng conglomerate. Ang sumalubong sa kanya ay si Sang-il, ang lover ng biyenan ni Wansu. Pero kabaligtaran sa masayang mukha na inakala ni Sang-il na makikita niya matapos ang aksidente ni Wansu. Galit na galit ang chairwoman. Galit siya dahil may lumampas sa autoridad niya. Inutusan niya ang police chief na mabilis na hulihin ang salarin at iginiit na kahit ano ang mangyari, kailangan nilang mahatulan ng kamatayan ang assassin. Pero si Sang-il ang naghatid sa police chief palabas. Sa pamamagitan ng malabong mga salita, sinadya ni Sang-il na baguhin ang ibig sabihin ng sinabi ng chairwoman na para bang gusto nitong humanap ng taong mapagbubuntunan ng sisi. Sinabi niya na dati nang binantaan si Wansu ng isang extremist organization at siguradong konektado sa grupong iyon ang salarin ngayon. Kahit imposibleng matukoy ang totoong salarin sa ordinaryong paraan, palihim namang nag-iimbestiga si Doyon. Pagkamulat niya, pumunta siya sa isang dating kasamahan sa police department para hingin ang surveillance footage mula sa crime scene. Samantala, si Yongguk ay nagsasagawa rin ng sarili niyang secret investigation. Gamit ang posisyon niya bilang vice president ng conglomerate, nagpadala siya ng 50 tao para mag-review ng surveillance cameras buong gabi. Siguradong mas maganda ang magiging resulta ng paraang ito kaysa sa ginagawa ni Doyon. Pero bago pa matuklasan ng kahit sino sa kanila ang pagkakakilanlan ng salarin, biglang nagpakita si Wansu sa dormitoryo ni Doyon. Tinanong niya ito kung bakit siya pumunta roon at itinuro na may mga surveillance camera.
Sumagot si Wansu na ang butler lang ang may access sa surveillance footage at wala siya roon. Ito ang unang beses na nagkita sila mula nang makalabas sa ospital. Naghinala si Wansu na ginagamit ng chairwoman ng conglomerate ang subsidiary niya para mag-launder ng pera. Kaya gusto niyang tulungan siya ni Do-yoon na kunin ang mga secret document mula kay Sang-il. Ipinakita ng kilos nila na mas naging malapit ang relasyon nila pagkatapos ng mga nangyari kamakailan. Kinabukasan, gamit ang surveillance cameras, kinumpirma ni Do-yoon na wala si Sang-il sa bahay. Pumunta siya sa bahay ni Sang-il pero wala siyang code para buksan ang pinto. Wala siyang choice kundi bumalik sa kusina para kunin ang fingerprints ni Sang-il mula sa basong ginamit nito. Nagkataon na may carving machine sa dormitoryo ni Do-yoon. Mabilis siyang gumawa ng glove na may fingerprints. Pagkatapos noon, matagumpay siyang nakapasok. Pero hindi lang fingerprints ang kailangan ng safe, kailangan din ng code. Kaya tinanggal ni Do-yoon ang relo niya at naglagay ng kamera sa loob na direktang nakatutok sa safe. Ang hindi inaasahan ni Do-yoon ay pinapanood pala ng babaeng bodyguard ang lahat ng kilos niya. Agad niya itong nireport kay Sang-il. Pero kahit mabilis na nakabalik si Sang-il, huli na dahil nakaalis na si Do-yoon. Agad na tiningnan ni Sang-il ang safe at nakitang buo pa ang laman nito. Napabuntong hininga siya sa ginhawa sa paniniwalang walang kinuha si Do-yoon. Pero nang mapatingin siya sa liquor cabinet, napansin niyang magulo ito. May matinding obsession si Sang-il sa kaayusan, kaya problema para sa kanya ang kahit anong hindi maayos at malinis. Totoo nga, nawala ang book of accounts ng Tycoon Corporation. Kasabay nito, habang ipinapakita ni Do-yoon ang ledger kay Wansu, biglang pumasok ang isang grupo mula sa Seoul Prosecutor's Office. Nakapaghanda pa sila ng search warrant ng maaga na malinaw na nagpapakitang may nagsiset-up sa kanila. Walang butas at perpekto ang accounts ng conglomerate, pero sinadya ni Do-yoon na dalhin dito ang secret ledger. Kapag nakumpiska ng prosecutor's office ang mga dokumentong ito, siguradong ang pamilya ni Wansu ang sisisihin. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumilos si Sang-il. Nagpakita siya ng peking ebidensya ng malapit na relasyon ni Wansu at Do-yoon, kaya nailagay si Wansu sa mahirap na posisyon. Pagkatapos, pinagsalita niya ang chairwoman na nagsabing wala siyang pakialam kung pinagtaksilan man ni Wansu ang anak niya dahil bilang babae, naiintindihan niya iyon ng mabuti. Ang kapansin-pansin ay ang lakas ng loob ni Wansu na pagnakawin ang bodyguard ng dokumento. Dahil nasa ilalim ng investigasyon ang kumpanya, siguradong ang bodyguard ang utak sa likod nito. Nang marinig ito, sinubukan ni Wansu na ipaliwanag na walang sapat na oras si Do-yoon para mag-report sa pulis. Pero magaling na ginamit ni Sang-il ang mga salita para pagdudahan si Do-yoon. Tinanong niya kung talagang nagtitiwala ba si Wansu kay Do-yoon at binalaan siyang mag-ingat na huwag mahulog sa bitag nito. Dahil sa pahayag na ito, nagsimulang magduda si Wansu dahil maikli pa lang naman ang pagkakakilala nila. Pagkatapos, binigyang diin ng chairwoman na nagtapos si Do-yoon sa Police Academy na may outstanding achievements, patunay na matalino at mahusay siya. Sa pagkakataong ito, ang pagkakahuli lang sa kapatid ni Wansu ang pinakamagandang ebidensya. Hindi hinuli ni Do-yoon si Wansu dahil may halaga pa siyang magagamit. Tumayo si Wansu at idineklarang kukunin niya pabalik ang ledger para kay Sang-il, pero hindi papayag si Sang-il na ibigay niya ito sa chairwoman. Kaya agad matapos umalis ni Wansu, nakipagkita siya sa nakababatang hipag ni Yongguk. Namaniobra siya ni Sang-il dahil isa siyang sakim at tusong babae na laging naghahangad na maging panganay na manugang ng conglomerate. Nang marinig niya ang balita na iniimbestigahan ng kapatid ni Wansu, ipinaalam niya ito sa mga reporter. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa lahat ng media outlet ang balita tungkol sa investigasyon sa kapatid ni Wansu, kaya bumagsak ang stock prices ng kumpanya. Di nagtagal, nagpatawag ang biyenan ng shareholder meeting para maghanap ng paraan na sabay-sabay nilang maresolba ang krisis. Pero bilang mga supporting character na walang boses, wala silang maisip na anumang posibleng solusyon. Sa huli, kinailangan nilang umasa kay Sang-il. Iminungkahi niya na gumawa sila ng mainit na issue para ilihis ang atensyon ng publiko. Sa partikular, sa pamamagitan ng paglalantad ng relasyon ni Wansu sa bodyguard. Hindi nagtagal, dinala ni Sang-il si Wansu para makipagkita sa chairwoman. Pagkatapos, sinabi niya na kailangan ni Wansu na kumuha ng ilang litrato kasama ang asawa niya para mailihis ang focus ng publiko mula sa iskandalo ng kapatid niya. Ipinaalam ni Sang-il kay Wansu na pwede siyang pumunta roon kasama muna ang bodyguard dahil may aasikasuhin pa si Yongguk at baka medyo mahuli. Gusto niyang gumawa ng pagkakataon para magkaroon sina Wansu at Do-yoon ng oras na silang dalawa lang. Kahit naramdaman ni Wansu na kakaiba ito, wala siyang ipinakitang kaba o takot. Dahil sa pag-uusap nila noong nakaraang gabi, may nalaman siyang isang sikreto. Lahat ng slush funds ay nailipat na sa account ng chairwoman. Ibig sabihin nito, kahit maimbestigahan ang conglomerate, hindi magiging scapegoat ang kapatid niya. Pero hindi pa rin nila alam ang totoong intensyon ni Sang-il, kaya nagpa siya silang manahimik muna at obserbahan ang sitwasyon. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa isang villa sa Busan para kumuha ng mga litrato. Sa daan, habang dumadaan sila sa lighthouse, gusto ni Do-yoon na makapag-relax si Wansu. Nagpa siya siyang ihinto ang kotse. Biglang umihip ang malakas na hangin dahilan para liparin ang scarf ni Wansu. Mabilis na hinablot ni Do-yoon ang scarf at dahan-dahan itong ibinalot ulit sa kanya. Dahil sa romantic na kilos na ito, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Pero wala silang kaalam-alam na may isang kamera na palihim na nire-record ang lahat.
Ang taong may hawak ng kamera ay ang bodyguard ng chairwoman. Pero wala siya rito dahil sa utos ng chairwoman. Ipinadala siya ni Sang-il. Ang totoong layunin niya ay bahagi ng isang masamang plano. Kinagabihan, palihim na pumasok sa villa ang babaeng bodyguard. Kahit napaka-alerto ni Doyoon, masyadong malaki ang villa at misteryosong nawala ang ibang mga bodyguard. Nang mapansin niya sa wakas ang isang anino sa loob ng bahay, huli na ang lahat. Lumitaw ang nakamaskarang bodyguard sa harap mismo ni Wansu. Mabuti na lang, mabilis na ginamit ni Wansu ang malapit na feather pillow para ipagtanggol ang sarili niya. Binigyan nito si Doyoon ng oras na kailangan niya para iligtas siya. Matapos utusan si Wansu na tumakas sa bintana, sumugod si Doyoon para labanan ang bodyguard. Dahil sa mabilis at maliksi niyang katawan, una niyang nakuha ang lamang. Pero biglang naglabas ng nakatagong sandata ang kalaban at malubhang nasugatan si Doyoon. Balak siyang patayin ng babaeng bodyguard, pero naalala niya ang utos ni Sang-il na si Doyoon ang sisisihin matapos patayin si Wansu, kaya nagpasya siyang umalis. Sinamantala ni Doyoon ang sandali habang hinahabol ng bodyguard si Wansu at pilit siyang tumayo ulit. Napunta silang tatlo sa pantalan habang naghahabulan, kung saan iisang yacht lang ang nakaangkla. Nagtago si Wansu sa loob ng cabin ng bangka habang mabilis na sumunod ang babaeng bodyguard. Kailangan lang nitong yumuko para makita si Wansu. Nang ma-realize niyang hindi siya makakatakas, padalos-dalos na tumakbo si Wansu papasok pa sa loob ng cabin ng bangka hanggang sa nagtago siya sa isang restroom. Nang akala ni Wansu ay ligtas na siya, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin mula sa itaas. Pagtingala niya, natakot siya nang makita ang babaeng bodyguard na nakatayo sa isang marupok na kahoy na tabla. Sa kung anong dahilan, ang kakaibang disenyo ng yacht ay tuluyan ng nagkulong kay Wansu. Nang makita ni Doyoon na nahimatay na si Wansu, alam niyang hindi na siya pwedeng mag-atubili. Kumuha siya ng sandata mula sa dining table at sumugod sa bodyguard. Alam niyang kapag nagpatuloy pa ang pagkaantala niya, mamamatay ang babaeng mahal niya. Matapos ang isang matinding laban, nagawa ni Doyoon na makuha ang lamang. Pero sa halip na mabilis na mapabagsak ang bodyguard, sinubukan niyang tanggalin ang maskara nito. Sinamantala ng bodyguard ang pagkakataon at nakawala mula sa hawak ni Doyoon. Sinubukan niya itong atakihin ulit pero nabigo siya. Nagsimula itong gumanti ng atake, kaya hindi na niya nagawang ipagtanggol ang sarili niya. Sa huli, tinipo ni Doyoon ang lahat ng natitirang lakas niya at sinipa ang babaeng bodyguard papunta sa dagat. Sa puntong ito, halos 30 minuto na ang lumipas mula nang masugatan siya at sobra na ang dugong nawala sa kanya. Hindi na makagalaw ang katawan niya at ubos na ang lakas niya. Para maibalik si Wansu sa kritikal na sitwasyong ito, nagpasya siyang kalagin ang yacht at imaneho ito papunta sa dagat habang planong hintayin ang rescue team na dumating kinabukasan. Di nagtagal, bumagsak siya sa cockpit at nawalan ng malay. Samantala, mabilis na kumalat online ang balita na may relasyon umano si Wansu sa bodyguard niya. Pero sa halip na questionin ang asawa niya, sumugod si Yongguk sa office ng ina niya. Hiningi niyang malaman kung bakit ito nag-utos na may sumunod kay Wansu at bakit nito sinusubukang ipahiya ang pamilya nila. Tinanong niya kung ganoon ba talaga nito kagustong makipag-divorce siya. Lumalabas na ang nasa likod ng chismis ay walang iba kundi ang ina niya. Kahit kinonfront na siya ng anak niya, ginamit pa rin niya ang pagiging ina para ipagtanggol ang sarili niya. Pero sinagot siya ni Yongguk. Idineklara niyang hinding-hindi niya i-divorce si Wansu at iginiit na hindi ito kasing peke ng ina niya. Doon ibinunyag na mula pagkabata, nasaksihan na ni Yongguk ang relasyon ng ina niya kay Sang-il. Sobrang wala itong pakialam sa presensya niya, kaya nasira ang paniniwala niya sa pag-ibig. Hanggang sa makilala niya si Wansu habang gumagawa ng charity work sa Africa, doon niya na-realize na marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Kahit noong nag-propose si Yongguk kay Wansu gamit ang singsing na gawa sa kahoy, tinanggap pa rin niya ito. Pero dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya, nawala ang anak nila bago pa ito maipanganak. Mula noon, naging sobrang layo na ni Wansu sa kanya. Sa kabila nito, tahimik lang nananatili si Yongguk sa tabi niya. Kapag nahaharap si Wansu sa hirap, siya ang laging pinaka-nag-aalala para sa kanya. Palihim pa nga niyang inayos ang funeral ng ina nito nang pumanaw ito. Pero kahit ilang beses pang sinubukan ni Yongguk na bawiin siya, hindi na siya binigyan ni Wansu ng isa pang pagkakataon. Ngayon, sinusubukan ng ina niya na sirain ang reputasyon ni Wansu para mapaalis siya, kaya nawalan siya ng kontrol. Pagkatapos noon, ang pangalawang taong gustong harapin ni Yongguk ay hindi ang asawa niya, kundi si Sang-il, ang mastermind sa likod ng mga kilos ng ina niya. Sa harap ng tusong lalaki, hindi nagpigil si Yongguk at direkta niyang ibinunyag ang dalawang sikreto ni Sang-il. Ang unang sikreto ay hindi namatay ang ama niya dahil sa heart attack habang nasa intimate encounter gaya ng sinasabi ng chismis. Sa totoo lang, pinatay ito ng taong inupahan ni Sang-il para mawala siya. Ang pangalawang sikreto ay ang lahat ng ginagawa ni Sang-il ay paghahanda para ang sarili niyang anak, ang half-brother ni Yongguk, ang magmana ng conglomerate. Sa sandaling iyon, na-realize ni Sang-il na ang pinakamalaking banta sa kanya ay hindi si Wansu, kundi si Yongguk na matagal nang nagpapanggap na walang alam. Pero ngayon, huli na ang lahat dahil may hangganan din si Yongguk. Kapag may nangahas na targetin ang asawa niya, sisiguraduhin niyang magdurusa sila at gagawin niyang impyerno ang buhay nila. Tinanong ni Yongguk si Sang-il kung alam ba niya kung bakit ganoon na lang kasuklam ng ina niya ang anak nito.
Dahil ang tingin niya kay Sang-il ay isa lang itong utusan. Ang mga anak ng isang utusan ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya. Matapos marinig ito, sinampal ni Sang-il si Yongguk. Kahit ganoon, hindi nagalit si Yongguk. Sa pamilya nila, ang pananakit ng tao ay itinuturing na pinakatangang kilos. Bagay iyon na ginagawa lang ng mga talunan. Hindi tumigil doon si Yongguk. Ibinunyag niya na alam ng nakababatang kapatid niya ang lahat tungkol sa sikreto ni Sang-il at sa relasyon ng ina nila. Alam na alam ng nakababatang kapatid niya kung sino ang totoong ama nito, pero tinatrato pa rin nito si Sang-il na parang ordinaryong utusan lang. Nagdulot ng matinding sakit kay Sang-il ang mga salita ni Yongguk. Bago umalis, binalaan siya ni Yongguk na kahit si Sang-il man o ang anak nito, kung maglakas loob silang saktan ulit si Wan-su, wala nang awa. Ano man ang dahilan, nangako si Yongguk na aalisin silang dalawa. Matapos harapin ang mga mastermind, pumunta si Yongguk sa wine cellar. Nakatali roon ang bodyguard na si Doyon. Sinabi ni Yongguk na gusto niya ng patas na confrontation kay Doyon, pero pagkaalis ng head ng security team, itinapat ni Yongguk ang baril sa ulo ni Doyon. Tinanong niya kung hanggang saan na umabot ang relasyon ni na Doyon at Wan-su. Malinaw na bilang isang lalaki, labis siyang nababahala sa koneksyon ng asawa niya at ni Doyon. Pero mula sa ekspresyon ni Doyon, agad na nalaman ni Yongguk na hindi pa lumalampas sa linya ang dalawa. Pero kahit hindi pa sila lumayo ng sobra, hindi pa rin papayag si Yongguk na may manakit kay Wan-su. Kaya ang sumunod na tanong niya ay nakatuon sa totoong intensyon ni Doyon sa paglapit dito. Dahil tapat si Doyon, inamin niyang lumapit siya kay Wan-su para imbestigahan ang taong pumatay sa kaibigan niya. Ang taong iyon din ang nagtangkang pumatay kay Wan-su. Matigas na idineklara ni Yongguk na si Wan-su ay babae niya. Sinabi niya kay Doyon na ang kailangan lang nitong gawin ay protektahan siya ng mabuti. Biglang lumitaw si Wan-su at tinanong kung ano ang ginagawa ni Yongguk. Sa totoo lang, wala namang balak si Yongguk na patayin si Doyon dahil kung tutuusin, ilang beses nang pinrotektahan ni Doyon si Wan-su. Ang pinakanagulat kay Yongguk ay ang reaksyon ni Wan-su nang tutukan ng baril si Doyon. Ang unang instinct niya ay protektahan ito. Pagkatapos, inamin ni Wan-su na nagkaroon siya ng feelings para kay Doyon. Pero mariin niyang sinabi na hindi siya mahal ni Doyon pabalik. Nang marinig ito, nakiusap si Yongguk sa asawa niya na maging rasyonal at pinaalalahanan siyang lumapit lang si Doyon para ipaghiganti ang kaibigan nito. Ang mga kilos ni Wan-su ay nagparamdam kay Yongguk na hindi patas ang trato sa kanya pero bihirang maging patas ang pag-ibig. Ang tanging ginhawa para kay Yongguk ay pinanatag siya ni Wan-su na kahit minsan ay hindi niya pinaghinalaang siya ang nasa likod ng assassination attempt. Alam niyang hindi siya kailanman sasaktan ng asawa niya. Ang maliit na tiwalang ito mula sa asawa niya ang nagpawala ng galit ni Yongguk. Ang tiwala ni Wan-su sa kanya ang pinakamahalagang bagay na meron siya. Ang yakap na pinagsaluhan nila matapos ang 5 taon ng distansya ay nagbigay sa kanya ng init at ginhawa. Wala pang 2 araw ang natitira bago ibunyag ang will ng dating chairman. Bago pumanaw, palihim siyang pumunta sa ibang bansa para ipaayos ang will at tinukoy na ibubunyag ito sa 70 kaarawan niya, buhay man siya o patay. Habang hinihintay ang pagbasa ng will, sinubukan na ni Sang-il ang lahat para makausap ang lawyer na gumawa ng will. Bantaman o suhol, walang nangyari sa mga ginawa niya dahil hindi natinag ang gumawa nito. Sa araw na ia-announce ang will, unang dumating ang pinakabatang anak na lalaki at ang asawa nito na siya ring biological son ni Sang-il. Sumunod sa kanila sina Sang-il, ang panganay na anak na lalaki, at ang asawa nito. Para itong isang uri ng parusa kay Sang-il nang sabihin ng gumawa ng will, habang nagsasalita sa English, nababasahin niya ang buong will sa English. Pagkatapos, tinanong niya kung may nangangailangan ng translation. Agad sumagot ang chairwoman sa fluent English at sinabing naiintindihan ng lahat ang English kaya hindi na kailangan ng translation. Hindi inaasahan, biglang lumipat sa Korean ang lawyer. Ang maikling sandaling iyon ng gaan sa pakiramdam ay mabilis na nawala ng magdulot ng malaking kontrobersya ang laman ng will. Una, ibinunyag ang secret inheritance na umaabot sa 18 trilyong won. Ang beneficiary ng yamang ito ay walang iba kundi ang charity fund na ipinangalan kay Wan-su. Nasa UBS Bank sa Switzerland ang pera at si Wan-su lang mismo ang makakapag-withdraw nito sa pamamagitan ng personal na pagpirma. Di nagtagal matapos ang revelasyong ito, nabunyag ang ledger na nagdodokumento ng lahat ng illegal funds na konektado sa kasalukuyang chairwoman ng conglomerate. Nang matanggap ni Sang-il ang ledger, agad siyang tumawag sa pulis at inutusan ang bodyguard ng chairwoman na patayin ang kapatid ni Wan-su. Pero ang hindi inaasahan ni Sang-il ay nakuhanan pala ni Doyoon sa video ang buong pangyayari. Sinaksak din ni Doyoon sa likod ang babaeng bodyguard. Kahit nakatakas siya, pag-uwi ni Doyoon, nagmamadali siyang hanapin ito. Nagdala pa siya ng stun gun. Dahil personal bodyguard siya ng chairwoman, malinaw na malakas ang combat skills niya. Pero sobra siyang pinahina ng sugat sa likod niya. Pagkatapos lang ng 2 round, naipit siya ni Doyoon sa isang pinto at pinunit ang damit niya para tingnan ang sugat. Nang makumpirma niyang siya nga ang assassin, hindi nagdalawang isip si Doyoon na bigyan siya ng malakas na suntok sa ulo, kaya nahilo siya at hindi na nakalaban. Samantala, inaresto ng pulis ang chairwoman dahil sa embezzlement. Habang pinapanood ang nangyayari, nakatayo lang sa gilid si Sang-il, pilit na tinatago ang saya sa loob niya.
Pero sobrang bilis ng mga pangyayari kaya nang akala niya ay makakapagdiwang na siya, nakita niyang inaaresto rin ng pulis ang babaeng bodyguard. Dahil natakot siyang ibunyag nito na siya ang mastermind, nagmadaling pumunta si Sang-il sa likod bahay at hinukay ang isang metal box na nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay isang gold bar na ginamit ng pinakabatang anak para patayin ang dating chairman. Ang gold bar ay hindi lang may dugo ng dating chairman, kundi may fingerprints din ng anak ni Sang-il. Pagkatapos, dinala ni Sang-il ang gold bar sa police station para makipagkita sa chairwoman. Naiinis ang chairwoman at sinabing ilang oras na siyang naghihintay at nagtaka kung bakit ganoon katagal bago dumating si Sang-il. Sa harap ng reklamo ng chairwoman, walang sinabi si Sang-il at inilapag lang ang gold bar sa mesa. Walang hiya niyang idineklara na ito ang ebidensyang nagpapatunay na pinatay ng pinakabatang anak ang sarili niyang ama. Kung ayaw ng chairwoman na makulong ang pinakabata niyang anak, kailangan nitong umamin na siya ang nag-utos ng pagpatay sa kapatid ni Wansu. Ang ilang maiikling pangungusap na ito ay may lamang nakakagulat na mga revelasyon na hindi makapaniwala ang chairwoman. Sa sandaling iyon, na-realize niya na ang taong ilang beses nagtangkang patayin si Wansu, ang taong nagtago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng asawa niya, at ang taong nagpahamak sa kanya at nagpadala sa kanya sa kulungan ay walang iba kundi si Sang-il. At gayon pa man nagkaanak pa siya sa kanya. Tinanong ng chairwoman kung nababaliw na ba siya, pero kalmadong gumanti si Sang-il ng tanong. Tinanong niya kung gusto ba ng chairwoman na isapubliko ang relasyon nila. Gusto ba nitong malaman ng mundo na nagkaanak siya sa isang utusan? Tuluyang winasak ng mga salita niya ang chairwoman. Para protektahan ang anak niya at mapanatili ang sariling dignidad. Sa huli, matiising umamin ng guilty ang chairwoman sa kasong pagkuha ng killer. Kasabay nito, hinila ni Yongguk ang asawa ng nakababatang kapatid niya papasok sa isang kwarto. Walang sinasabi, binuksan niya ang dalawang safe. Sa loob ay napakaraming gold bars at bonds. Sinabi ni Yongguk na lahat ng iyon ay para sa nakababatang hipag niya. Simple lang ang goal niya. Iyon ay ang makapag-asawa sa isang mayamang pamilya at mamuhay ng marangya. Pero nang makita niya ang napakalaking kayamanan sa harap niya, nalito siya. Ang 100 bilyong won ay kumakatawan sa perang naipon ni Yongguk sa loob ng maraming taon. Ito ang lahat ng meron siya sa kasalukuyan. Sa pagbibigay nito lahat sa kanya, gusto ni Yongguk na alagaan niya ng mabuti ang anak niya. Ipinahiwatig din niya na may inaasahan siyang panganib. Nang tanungin siya ng nakababatang hipag kung hindi ba niya nararamdamang hindi ito patas, inamin ni Yongguk na kahit ayaw niya, iyon ang realidad. Kasabay nito, pinipilit ng asawa ng nakababatang kapatid ni Yongguk ang kapatid na makipag-divorce. Ang dahilan ay hindi lang dahil na aresto ang chairwoman, kundi dahil tapos na rin ang silbi niya. Ginamit din niya ang pera ng pamilya ng asawa niya para bumili ng malaking bilang ng company shares. Siyempre, hindi rin simple ang nakababatang kapatid ni Yongguk. Pinunit niya ang divorce papers sa harap ng lahat at idineklara na kukunin niya ang inheritance ngayong araw. Matapos sabihin ito, nagmaneho siya papunta sa villa. Pagpasok niya sa bahay, inutusan niya ang lahat ng kasambahay na umalis. Pagkatapos, bumaba siya sa basement para kumuha ng rifle. Sa sandaling iyon, nakita ni Sang-il na umaalis ang mga kasambahay. Agad niyang tinawagan ang butler at nalaman na malapit nang mawala ng kontrol ang anak niya. Pagkababa ng tawag, nagmadali siyang bumaba. Paalis na sana si Wansu. Nagkataon, bumaba rin si Yongguk para kumuha ng wine. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kapatid ni Yongguk sa likod niya. Paalis na sana si Wansu nang makarinig siya ng putok ng baril. Mabuti na lang, sa pader lang bumaon ang bala. Dumating si Sang-il sa oras na iyon. Pero hindi natakot si Yongguk. Naayos na niya ang lahat para silang dalawa, si Sang-il at ang anak nito ay magbayad sa ginawa nila. Ito rin ang huling bagay na gagawin niya para kay Wansu. Inutusan ni Sang-il ang anak niya na ibigay sa kanya ang baril, pero iginiit ng anak na kaya niya itong gawin mag-isa. Iginiit ni Sang-il na siya ang dapat bumaril. Dahil sa pahayag na ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Yongguk. Seryoso niyang tiningnan si Sang-il. Alam niyang isa itong malupit na lalaki na hindi magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo. Sa kabilang banda, hindi stable ang isip ng kapatid niya. Ayaw ni Yongguk na malagay sa panganib si Wansu. Nang tumakbo si Wansu papasok sa villa, nakuha na ng nakababatang kapatid niya ang baril. Ilang sandali pa, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, kaya natulala ang lahat. Tinamaan si Yongguk sa kaliwang dibdib at siguradong hindi na siya makakaligtas. Pero sinubukan pa rin niyang tumayo dahil gusto niyang panagutan ng kapatid niya ang krimen nito. Nang makita ito, nagmadali si Wansu papunta kay Yongguk at tinawag siya. Nang marinig niyang tinawag siya nito ng ganoon kalambing, napuno ng saya si Yongguk. 5 taon na ang lumipas mula nang huli niya itong marinig pagkatapos pumanaw ng anak nila. Pero isa lang itong malinaw na sandali bago ang kamatayan. Matapos humingi ng tawad, hindi na muling nagkamalay si Yongguk. Nang masaksihan ito, inutusan ni Sang-il ang anak niya na burahin ang surveillance camera at mabilis na umalis sa villa. Pagkatapos, tumawag siya ng pulis at pinunasan ang fingerprints niya sa baril, umaasang maipapahamak si Wansu. Pero nang dumating ang pulis, nakita nilang nakalock ang gate ng villa. Ipinapahiwatig nito na nasa loob pa rin ang anak ni Sang-il. Nang dumating si Do-yeon, agad sinabi ni Wansu sa kanya na ang salarin ay ang nakababatang bayaw niya. Pinakilos ang lahat ng staff sa villa para hanapin ang anak ni Sang-il.
Ang taong nakapansin ng kakaiba ay si Do Yoon. Dahil kwarto ito ng babaeng bodyguard, bago siya dinala palayo, naiwan niyang bukas ang wardrobe niya. At tama nga, ang nagtatago sa loob ay ang anak ni Sang-il. Sinabi ni Do Yoon na kailangan nilang panatilihin ang gunpowder sa mga kamay nito. Pinakuha niya sa staff ang 2 nylon bag. Ang ganitong uri ng shotgun, kapag pinaputok, ay naglalabas ng gunpowder na kumakapit sa kamay na nagsisilbing mahalagang ebidensya para makilala ang salarin. Base sa surveillance camera footage sa labas ng villa, nang tumunog ang putok ng baril, nakatayo si Wan-su sa may pinto at imposibleng siya ang salarin. Dahil dito, pinalaya si Wan-su habang ikinulong ang anak ni Sang-il. Pero ang totoong mastermind na si Sang-il ay nanatiling ligtas. Walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa illegal funds ng korporasyon o sa assassination attempt kay Wan-su. Bukod pa roon, dahil wala sa mga generational heirs ng korporasyon ang pwedeng pumalit, inihalal ng shareholder si Sang-il bilang chairman. Hinamon ni Sang-il si Do Yoon at tinanong kung ano ang kaya niyang gawin sa kanya. Sumagot si Do Yoon na maghintay na lang siya at tingnan. Ang dahilan kung bakit ganoon kakumpiyansa si Do Yoon ay dahil pagkatapos pumanaw ng nakatatandang kapatid ni Wan-su, nakatanggap siya ng USB mula sa nakababatang kapatid nito. Sinasabing may laman ang USB na ebidensya ng pamimeke ni Sang-il ng mga dokumento. Pero ang ganitong ebidensya ay hindi maituturing na valid sa korte. Kaya palihim na pumasok si Do Yoon sa bahay ni Sang-il at inilagay ang USB sa safe saka ito ni-report sa pulis. Sa kasamaang palad, dahil hindi nila alam ang password, ang buong safe na lang ang kinuha ng pulis. Dahil dito, kahapon lang nila nagawang buksan ang safe at makuha ang USB. Kaya bago pa man makapagdiwang si Sang-il sa bagong posisyon niya bilang chairman, dumating ang pulis at inaresto siya dahil sa pamimeke ng dokumento. Sinimulan din nilang imbestigahan ang insidente kung saan umatake ang babaeng bodyguard sa ibang tao. Matapos ayusin ang mga record, mula noon, lahat ng gumawa ng mali ay humarap sa legal na parusa. Pero hindi magiging mahaba ang sentensya ni Sang-il. Samantala, sinamantala ng biyenan ni Wan-su ang piyansa niya para bisitahin ang pinakabata niyang anak sa kulungan. Sinabi niya rito na nakita niya ang gold bar at binalaan siyang huwag magtiwala kay Sang-il at ipinaliwanag na siguradong sandata ang gold bar. Agad na naintindihan ng pinakabatang anak kung paano nalaman ng ina niya ang tungkol sa sitwasyon. Ikinuwento nito kung paano siya pinilit ni Sang-il, dahilan para tuluyang mawalan ng tiwala ang pinakabatang anak sa biological father niya. Kinabukasan, habang nagbabasa si Sang-il sa bakuran, biglang lumapit sa kanya ang anak niya. Kahit sinakal ng anak niya si Sang-il, gusto pa rin nitong kumpirmahin ang sinabi ng ina niya. Dahil tumagal ang confrontation, umabot ang mga pulis sa oras para paghiwalayin ang dalawa. Ngayon, may isang anak na puno ng galit sa kulungan at siguradong puno ng pagdurusa ang mga darating na araw para kay Sang-il. Ang tanong na lang ay kung makakaligtas ba siya hanggang sa makalaya siya. Samantala, isinumite ni Do Yoon ang resignation niya kay Wan-su. Tutal, nagawa na niya ang layunin niya sa pagpunta roon. Bukod pa roon, hanggang kamatayan, pinrotektahan pa rin ni Yongguk si Wan-su. Na-realize ni Do Yoon na hindi sila magkakaroon ni Wan-su ng kinabukasan na magkasama, kaya maayos na naghiwalay ang dalawa.